nominado bilang Best Actor. Ang mga nominado bilang Best Actor: Alden Richards, Hello, Love Again. Maraming salamat din kay Alden because through his personal resources at mga connections po niya as an endorser, he has helped us with our fundraising. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, ABS-CBN. Congrats Kathden, ngayon pa lang kasi kaliwat kanan ang mga nominations mga kasembrers. So hindi ko nakita or ngayon ko lang nalaman na si Sir Alden pala ay kasama sa Best Actor nominees mga kasombreros as Best Actor nga sa FAMAS. Akala ko si Ma'am Catherine lang. So marami rin sila maglalaban-laban no? Pati sa Content Asia Awards mga kasombreros ngayong 2025. Ang ABS-CBN mga kasombreros ay nag-post no? Nagpasalamat sila at nag-congratulate kasi sabi niya dito, ABS-CBN News, thank you Kapamilya, Hello, Love Again, Saving Grace, and Lavender Fields earned top nods at the upcoming Content Asia Awards 2025, no mga kasembrers. So congrats kasi number 1 talaga rin dito ang ang Hello, Love Again mga kasembrers, and yun nga nominated pa sila sa Gawad ng Parangal, and then so tatlong aabangan natin mga kasombreros ha. Gawad ng Parangal 2025, tapos yung FAMAS, tapos itong kumbaga yung Content Asia Awards mga kasombreros. Sana si Ma'am Catherine ay magpakita naman ngayon kahit isa man lang sa mga awarding ceremonies na ito mga kasombreros, kasi kung sila man ay palarin or kung sila man ay itatalaga ng Panginoon mga kasombreros na manalo ay sana sumipot si Ma'am Catherine mga kasombreros no, kasi nga it's one way of saying and appreciating yung mga award giving bodies na nag-organize mga kasombreros. And then ito, so update tayo, ang daming updates mga kasombreros no. So si Ma'am Boots Anson Roa no, talagang sinabi na hulog ng langit si Sir Alden kasama si Sir Dingdong Dantes mga kasembrers. Si Sir Alden talaga daw talagang tumulong siya no, sa Mawel Fund mga kasembrers na kumuha ng mga endorsements, and then yung mga collaborations, mga connections mga kasembreros sa trabaho at saka sa industry. Talaga nila ngayon talagang collaborations ang labanan mga kasembreros. And Sir Alden ay talagang number 1 no, na kumilos daw, sabi ni Ma'am Boots Anson Roa mga kasembreros. So she's really thankful and grateful kay phenomenal box office king mga kasembreros, kasi nga sa puso niya talaga yung pagtulong mga kasembreros no. And then bago pa yung ibang updates at saka information mga kasembreros no, nirecall ng isang Kathden admin yung on this day no, August 11, 2024. Ito yung time na nag-shoot si Ma'am Catherine at Sir Alden mga kasembreros ng Hello, Love Again nga, kung saan parang sa highway sila. And then yung eksena dun sa may parang home for the aged nila na malapit ito mga kasembreros no. Tapos spotted sila mga kasembreros ni of course si box office queen mga kasembreros na nagsushoot sila doon ng Hello, Love Again mga kasembreros. Parang nirecall lang no, throwback mga kasembreros. And then ito, so maliban dun sa kanina sa poster ay yung Gawad Parangal no ng Bayaning Pilipino mga kasos ay nag-post ng poster ng Hello, Love Again for Best Films of 2024 nominee itong Hello, Love Again yung mga kasembreros. And then si Pops Alden, ang dami niyang Instagram story no. Una na nga rito itong mga pagkain. So after ng parang nagkaroon sila ng food trip din no, after ng birthday ni Ma'am Riza. So after ng bikes, of course yung kanyang mga tropa pips na sina Sir Prince Benmar, sina Ma'am Mitch Oliva, at saka yung sina Sir Mauro mga kasembreros, at saka si Ma'am Marlene Capones ay na-miss nila ang bawat isa kung kaya nag-food trip sila. So ito yung laman ng pati si Ma'am April no, nag-Instagram story din pala itong yung kanilang pinsan mga kasembreros, si Ma'am April, na kung saan ay kasama nga nila sa celebration mga kasembreros. So mga pagkain, and then yung nasa table sila mga kasembreros no, ng birthday nga ni Ma'am Riza, kasama sina Daddy Bay, si Sir Laysam, and the rest of the gang mga kasembreros. Si Pops Alden nakanganga na naman ang bunganga nakanganga na naman ang bunganga ni box office king mga kasembreros. So hindi mo talaga
talagang pag pinagsama tong dalawang to, parang wala sa panahon, minsan magugulat ka na lang na magkukwela-kwela, mag-uwaki-waki mga kasembreros. So parang mga bata, mga kasembreros, no? So, habang lahat ay habang ang lahat ay formal, Sir Alden ay nakawaki mga kasembreros. So enjoy si single at saka taken na Nicole Nago mga kasembreros. And then ito, nagpa-picture sila, no? Hindi ko lang kung sino tong isang naka-shades mga kasembreros. So si Porch Coffee, The Delight Flight. So parang The Flight Club Daily. So si Ma'am Mitch Oliva, si Prince Dermar, at saka si grabing clingy talaga ni si JP de Guzman. So ito yung kanyang pangalan pa ng isa mga kasembreros, no? So grabing akap naman yan Pops Alden kay Ma'am, sobrang love language lang Sir Alden ang pati kay Ma'am Marlene Capones. Grabe yung kanyang paghawak sa likod mga kasembreros. So siya, yung kanyang Instagram story, no? Yung kanyang bike na may mga putik, tapos may mga konting dumi kasi nga sa bike niya mga kasembreros, tapos yung mga fans. And then dito sa parang nadaanan niya yata yung kanyang poster sa isang highway. Nakita niya dito yung kanyang poster, no, Instagram story niya, yung parang video na kanyang poster, no, Ride Your Way ang nakalagay dito mga kasembreros. And then ito, so part ng kanyang Instagram story itong I love my Aspen, no, kasi nga dito dog advocate si Pops Alden, si Beauty Beyond Breed. Ayun, so talagang for daddy ang inyong phenomenal box office king mga kasembreros. And then ito, si Mami Min pala, no, share ko lang itong kakulitan ni Baby QQ. Nag-share si Mami Min ng video sa mapa USA trip, no, ni Baby QQ mga kasembreros, na mahaba ng buhok ni Baby QQ mga kasembreros. So ang bilis lang, no, kasi ang kulit-kulit ni Baby QQ dito. So parang video clips ito ng kanilang ginawa doon sa Amerika mga kasembreros, sa Las Vegas, sa Carson and so on mga kasembreros. Sobrang cute na. Ang bilis na lang yan lumaki kasi si Lexin, part din ng Instagram story ito ni Mami Min, yung video clips nila sa Amerika, kasama naman si Ma'am Lexin. So dalaga na pumorma si Ma'am Lexin mga kasembreros, no? Parang hindi ko alam kung ilang taon na siya, 15 ba or 14 mga kasembreros. So pero matangkad kasi siya, no, kung kaya isipin, no, para siyang si Angel na 15 pa lang pero mukhang dalaga na siya mga kasembreros, no, si Ma'am Lexin. So malamang ay nakauwi na rin sila mga kasos, pero pag wala pa, at saka ito pa rin yung kanilang post the next day, ay dito, so ibig sabihin ay nasa Amerika pa rin sila. And then ito, parang kahapon yata yung birthday, parang binati ni Sir Alden, no, si Ma'am Mel Chanco sa kanyang birthday mga kasembreros, kasi nga sobrang close din ito si Sir Alden Richards kay Ma'am Mel Tiangco mga kasembreros. So kahapon nga yung birthday, no, ni Ma'am Mel Tiangco mga kasembreros. So ang tunay pala na pangalan ni Ma'am Mel Tiangco ay Carmela Mel Coro Tiangco. So Carmela pala siya, no, yung kanyang pangalan. Ngayon ko lang nalaman mga kasembreros. So 70, grabe, no, 70 years old na si Ma'am Mel Tiangco, pero mukhang bata pa rin, at saka malakas pa talaga siya sa anchoring mga kasembreros at pagbabalita. So yun, no, talagang close na close si Sir Alden sa kay Ma'am Mel Tiangco, and belated happy birthday kay Ma'am Mel Tiangco, no, kasi sobrang haligi na rin ito sa industriya nila mga kasembreros sa GMA. And then last item natin mga kasembreros, yung Aldinatic lang, no, na fandom ay nag-post ng kanilang congratulations or poster ni Sir Alden Richards for FAMAS 73rd FAMAS Awards Best Actor nominee mga kasembreros for Hello Love Again nga. So sana ay
Kasi last year parang hindi yata siya na nominated si Sir Alden, mga kasembreros, kasi nga wala siyang pelikula last year pa. Kasi nga hindi pa tapos yung Hello Love Again. Parang papastart pa lang that time, mga kasembreros. So ngayon ay tapos na yung Hello Love Again. So dalawa na sila ni Ma'am Catherine, no, na tao dito na nominated, mga kasembreros, and hoping, no, na kung hindi man sila manalo ay magsama at magpakita, mga kasembreros, dun sa venue. Praying and hoping tayo. Alright, so actually sa ating Catherine items, sana pa ipakinggan pa natin ang Word of God. Today is August 11, 2025, Monday na po. Blessed Monday po sa bawat isa. Sana po ipakinggan pa natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Para Lang sa Tiyan. Ecclesiastes chapter 6 verse 7. All the labor of man, tayo yon, is for his mouth, and yet the soul is not satisfied. So sa Tagalog po kasi ay sa tiyan, no, kinakain. Everything that deals with food or kinakain natin, mga kasembreros, ay ito po yon. Okay, so meron tayong material food, meron tayong spiritual food. Ito yung sasabi niya po ni Haring Solomon dito, mga kasembreros, na ang lahat ng ating pinagpaguran, kung pa nagtatrabaho tayo para makakain, which is good, no? Pero may kulang kapag dito lang tumatakbo ang buhay ng tao. Makapagtrabaho, makabili ng masarap na pagkain, masarap na ulam, makabili ng bigas, makabili ng anything that deals with food, mga kasembreros, na kasi ang tao nagtatrabaho para mabuhay, no, para makakain, para may mabili ng ganito, may mabili ng ganyan, may mabili ng pangailangan, pambayad sa tuition, pambayad sa mga bills, so anything, mga kasembreros. So lahat ng kapapasabi ni Haring Solomon dito, lahat ng ating pinagpapaguran ay para lang sa ating kinakain. Okay? Para lang sa ating tiyan, para lang sa ating nourishment na physical, mga kasembreros. Pero ang ating kaluluwa at ang ating pagkatao na inner, mga kasembreros, ay hindi na-satisfy. May kulang, mga kasembreros. Ito yung parati kong in-emphasize dito na kahit na pinakamasarap man na mga pagkain ng ating kainin araw-araw, nasa 5-star hotel, galing man yan sa mga fast foods na masikat, Jollibee, McDonald's, and so on, mga kasembreros, or sa mga restaurants, for example, nag-order tayo ng mga grab food, nagluto ang nanay mo ng masarap na ulam, masarap na pagkain, and so on and so on. So lahat ito ay okay, mga kasembreros, okay? Hindi siya, hindi Haring Solomon is speaking in reality and in truthfulness. Kasi ito yung totoo na nangyayari. Ito yung realidad na nangyayari sa buhay ng mga tao, mga kasembreros. Pero hindi niya sinasabi na useless ang kasi kailangan natin kumain, kailangan natin mabuhay, mga kasembreros, physically. Pero kapag ang ating kaluluwa ay hindi napapakain ng salita ng Panginoon, ayun na po yung problema. Kung kaya sasabi natin na kahit nag-aano man yan kasarap, kung walang spiritual food sa ating hapagkainan, sa ating Bible, sa ating prayer time, mga kasembreros, everything is meaningless. Hindi nasa-satisfy yung ating, kasi yung physical aspect lang yung ating pinapakain, yung ating kaluluwa hindi. Okay? Kung kaya parating sasabi niya mga ngaral at saka niya King Solomon, mga kasembreros, na everything is meaningless apart from God. Okay? Kung wala ang salita niya, kung wala ang kanyang aral, ang kanyang Holy Bible, ang kanyang Holy Scriptures, mga kasembreros, kahit na ihain mo ang pinakamasarap na ulam dyan sa harapan mo, kung wala ang Biblia, mga kasembreros, na tama rin yan na kumain tayo ng physical food. Pero may time din dapat tayo na pinapakain natin yung ating spiritual, yung ating kaluluwa, mga kasembreros, ng salita ng Panginoon every single day. Kung meron tayong daily agenda, kailangan matapos yung mga labahin, yung mga pagluluto, yung mga papalinisin, yung mga agenda natin sa school, sa trabaho, lahat po yan. So kailangan merong tayong time management, mga kasembreros, na may panahon at oras talaga ng ating kaluluwa sa ating pang-araw-araw na agenda. Kasi ang ating pagkain talagang nire-ready natin, pine-prepare natin, niluluto natin, bumibili pa tayo. Yung ating spiritual food, once na nakabili ka ng printed na Bible, talagang lifetime mo na magagamit, no, kung gusto mo ng bago, pero matagal mo siya nagagamit, mga ginawa ng libre ng Panginoon. Makabili ka ng isang beses, no, pwede ka mag-download ng application ng Bible application sa cellphone, tapos magamit mo siya kahit offline, yung ating printed na Bible. Once na nabili mo yan,
Pwede mo magamit yan ng 40, 50, 60 years mga kasembreros, depende sa paggamit. So nakita niyo pong kaibahan na kasi ito yung sasabi niya ni Haring Solomon na kahit na magpagod tayo, kahit na katrabaho tayo araw-araw, kumikita tayo ng malaki, kung wala namang Kristo at wala namang salita ng Panginoon, our soul is still not satisfied mga kasembreros. Ecclesiastes 6:7 is about the futility, okay, yung uselessness ba? Yung kumaga pa sa ating long word na vocabulary term ay fluxinous nihilification, yung you're counting something useless or worthless mga kasembreros. Kapag meron tayong numerous possessions, kayamanan, no, and yet not finding satisfaction or contentment in life. Kasi nature na talaga ng tao yung vanity. Kumaga pa yung pag marami kang pera, marami ka rin naiisip na bilhin, tama? Ay, may malaki ang sahod ko ngayon, ano kayong pwede kong bilhin? Ganun. So, bagong damit kaya, bagong cellphone, bagong so may mga times out, syempre, no, sa ating mga bills na ibang usapan po yun. Gagala kaya kami sa gantong lugar kasi malaki ang sahod ko. So, yung nature ng tao ay ganun mga kasembreros, no? Kasi kami nanay dito, kahit na birthday namin, kahit na parang ayaw namin maghanda. Pero pasalamat sa Diyos, kakatay lang kami ng manok na native, bibili ng pansit. Yun na. So, yun na yun mga kasembreros. Wala nang makula ng mga macaroni, mga kung ano dyan, mga cake. No, wala ng mga kasembreros na talagang kontento na kami. Pero siguro kapag naka-LL na, nakaluwag-luwag na, ay ganun mga kasembreros. Pero una kasi talaga namin yung mga titulo ng lupa, yung mga importanteng transactions ba, mga kasembreros. At saka importante kasi pag may mga alagain ka talaga sa bahay, no, may lolo ka na 92 years old na sa awa ng Panginoon at sa grasya niya, pasalamat kami. Tapos merong PWD, no, my person with disability mga kasembreros. So dito ko na-realize yung talagang you have to, kaya maingat ka talaga unahin mo yung importante. It's a sort of prioritization. So sa mga maraming sahod or malaking sahod, so ganun ang kanilang ginagawa mga kasembreros. Parang wala silang kakontentuhan. So bago dito, may bagong shorts nga, wala tayong hindi, kidding aside mga kasembreros, share ko lang po yan ha. Kasi hindi kami nahilig sa mga material na bagay talaga mga kasembreros, no? Talagang kami po ay kontento na basta may gulay sa palibot at saka ulam mga kasembreros na mga pako-pako and so on. It highlights na yung, balik tayo sa verse mga kasembreros, share ko lang po yun. It highlights the never-ending cycle of chasing after material possessions, success, and pleasures in an attempt to satisfy our cravings. So yun nga mga kasembreros, no, kasi nga tayo po ay may mga cravings, no? Lahat po ng cravings meron na tayo ngayon mga kasembreros. Pagkain, material, mga gamit, and so on mga kasembreros. Despite putting in hard work and effort to achieve these things, we often find that they do not bring us lasting fulfillment or contentment. So, tama naman ito mga kasos, pero they don't bring impact na lasting, forever mga kasembreros, especially kapag ang ating kaluluwa ay hindi po nasa-satisfy mga kasembreros. So, yung ating kaluluwa kasi, yung pagkain ng talaga nito ay ang Holy Bible, ang Holy Scripture mga kasembreros. Kahit na magluto ka pa ng adobong ostrich dyan or adobong elepante or adobong chicken or pork dyan mga kasembreros, hindi po yan masasatisfy ang ating kaluluwa. Nasasatisfy ang ating gutom physically, yes, but ang ating inner soul mga kasembreros ay hindi po napapakain. So haharap sa Diyos ang ating kaluluwa kapag hindi po malusog at hindi naalagaan kasi hindi natin pinapakain ng kaluluwa, ng panalangin, ng paghayo, pag-share ng gospel, ay wala po mga kasusno, hindi ang paghaharap ito sa Panginoon, anong makita ng Panginoon, di ba? Malnourished, no? Kung kaya hindi po siya katanggap-tanggap sa Panginoon mga kasembreros. But more than that, yung inner peace, yung inner joy, yung kontento ka ba, alam mong satisfied ka at saka fulfilled ka na ginagawa mo yung purpose mo sa buhay. Iba kasi mga kasembreros yung feeling, yung experience na hindi ko ma-explain sa mga words, pero ito siya mga kasembreros, no, kumapasa words mga kasembreros, yung experience ng meron kang inner peace, yung inner joy mga kasembreros, no, kagalakan, humbleness, meron kang kapayapaan sa iyong isipan at sa iyong sarili because you have God, no, you are reading and you are feeding your soul with the Word of God mga kasembreros. Iba kasi yon sa may mga tao nakadepende lang yung kaligayahan nila sa mga material things, masarap na pagkain, masarap na ganito, so may mga parang gano'n na materialistic.
Pero iba kasi yung kahit nasa kubo ka lang, di ba? Pero yung katahimikan, ang yung isipan ay panatag, ang yung damdamin ay may kagalakan. So iba po yun. So ganun po yung experience na gusto ko rin po ma-experience ninyo mga kasumberos na nagpapagal tayo, nagtatrabaho tayo. Yes, tama po yun. Nagpapagal tayo, nag-iipon tayo, nag-invest tayo. Tama po yun mga kasumberos. It's not wrong. Pero ang mali lang kapag wala tayong Kristo at wala tayong panahon sa Holy Bible na pagkain po ng ating kaluluwa mga kasumberos. So yun po yung mali. So ito yung sasabi niya Haring Solomon dito mga kasumberos na ang dakilang mangaral, no, the wisest man, ay sa ating daily grind sa buhay, it's easy to chase after material rewards, but have you ever stopped to think if it's all worth it? So kasi di ba yung mga celebrities, yung mga ibang personalities, yung ibang mga influencers, maraming mga awards and recognitions. Yes, but after all, kapag wala si Kristo, parang ganoon lang din mga kasumberos. And even, no, lalong-lalo po sa ating buhay, kahit na magkamalman tayo ng maraming pera, maraming mga lupa, maraming mga properties, hindi po masama ito. Pero kapag wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayong panahon sa pagbabasa ng Biblia at pagpapakain ng ating kaluluwa, everything that we do is insatiable. Yung sa English term natin, parang hindi tayo nasa-satisfy mga kasembreros. Ang tao ay nandun pa rin yung vanity. Pero dapat yung vanity natin ay gamitin natin ang buhay natin sa pagdakila at dakilang purpose ng Panginoon sa ating buhay. So talagang maglaan po tayo talaga ng schedule, no, sa pagbabasa ng Biblia, pagpapakain po yun ng ating kaluluwa mga kasembreros. Hindi po kawalan ang ilang minuto, kasi nga ilang 10 minutes lang nababagot na tayo sa kababasa ng Biblia, pagpapakain, no. Sa panalangin mga kasembreros, so talagang prayer din po, no, dapat po ay lifestyle po natin ang panalangin at ang pagbabasa po na pagpapakain ng kaluluwa sa salita ng Panginoon mga kasembreros. Alright, so naman po sa ating Word of God nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom at saka panahon sa pagbabasa at pagpapakain ng ating kaluluwa sa banal na salita ng Panginoon. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.